Mga kwentong pambata. Ang Sikretong Sangkap. Nung unang panahon, may isang maliit na nayon na matatagpuan sa... Hoy! Ako'y... Ibig kong sabihin, tingnan ang lahat ng mga taga-nayon. Masipag, masaya, at... Sandali! Sabi ko... At ang nakikita, ang mga burol, ang mga parang, ito'y... Hoy! Ito ay ang aking kwento. Ako ang bida dito. Ha 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 ha. Sige. Ngayon, sa nayong ito nakatira si Megan, isang dalagita na may malaking problema. Tinatawag silang mga pangarap. Kita mo, si Megan at ang kanyang inang si Clara ay namuhay ng simple. Ngunit kinasusuklaman ito ni Megan. Maging mayaman. Magagandang bestida, sumasayo sa mga piging, at kumakain ng Turkish delight tuwing... Pinaghanda kita ng almusal. Ina, gusto ko ng katangi-tanging pagkain. Bakit wala kang binili para sa akin sa palengke? Galing ako sa bukid. At nang makarating ako sa palengke, tapos na ang pagbebenta ng produktong galing sa tindahan ng bayan. Ang bayan, na medyo malayo, ay nagbebenta ng mga kakaibang prutas, minatamis at mga damit. 2 beses isang linggo, bumababa sila sa nayon at nagbebenta ng kanilang ani. Bakit hindi ka pumunta ng maaga? Megan, mahirap ang gawain bukid. Siguro kung tinulungan mo ako sa bukid o ikaw mismo ang pumunta sa palengke. Ako? Sa bukid at palengke? Tumanggi si Megan na magtrabaho o tumulong sa kanyang ina. Uupo lang siya at magbubulong-bulungan tungkol sa kanyang buhay. Alam mo, isang araw, makikita mo ang isang simpleng buhay ay medyo maganda. Ngayon, ang ina ni Megan ay may kaibigan na naninirahan sa bayan. Siya ay isang mayamang babae na madalas sumiling kay Clara na bisitahin siya. Kaya isang araw, dahil hindi na niya matiis ang walang humpay na pagmamaktol ni Megan, nagpasya siyang ipadala siya sa lugar ng kanyang kaibigan. Ako'y nasasabik. Huwag masyadong matulala sa kayamanan ng lungsod, okay? Naglakbay si Megan sa bayan at makalipas ang ilang sandali ay dumating siya sa tahanan ng ginang. Oh, sobrang ganda! Malugod na tinanggap ng ginang ng mansyon si Megan. Ang pangalan niya ay si Darla. Lubos na nasiyahan si Megan sa mayamang pamumuhay. Siya ay gumising sa masarap na almusal. Minsan sa kama. Gusto niyang sumakay ng karwahe sa parang at magpipiknik malapit sa mga batis kasama si Darla. At sa mga gabi ay sumasayaw siya sa ilalim ng mga bituin na sumasalamin sa mga hiyas sa kanyang damit. Nag-i-enjoy ka pa, Megan? Sobra! Kung ikukumpara dito, sobrang boring ng buhay ko. Dapat dito rin si Mama. Mas gusto kasi ng nanay mo ang simpleng buhay. Hinahangaan ko siya dahil doon. Hinahangaan siya? Sa pagtatrabaho sa bukid? Megan, merong dignidad sa bawat uri ng trabaho. Basta't ito ay tapat at puno ng pagmamahal. Lumipas ang isang linggo at kinailangan ng umuwi ni Megan. Siya ay naiinis sa pagsasabi ng paalam. Pagbalik niya, nakita niya ang mga taga-nayon na nakasuot ng simpleng damit at simpleng tahanan kasama ang kanyang ina. Hindi ko magagawa ito. Kailangan kong bumalik. Sa pagkasuklam, bumalik siya sa bayan. Megan, may nangyari ba? Hindi. Walang mali. Kasi aalis daw si nanay para sa ilang trabaho ng ilang araw. At ako, ibig kong sabihin siya'y umaasa na hahayaan mo ko manatili ng medyo matagal? Oo naman, Megan. Nagsinungaling si Megan kay Darla at sinulatan niya ang kanyang ina ng liham na nagsasaad na pinilit ni Darla na manatili siya ng mas matagal. Oh, nako. Sa palagay ko ay ayos na ang ilang araw. At kaya pinanindigan ang kasinungalingan na natili si Megan sa tahanan ni Darla. Ngunit lumipas ang ilang mga araw, nakatanggap si Darla ng liham mula kay Clara, nagtatanong tungkol sa kanyang anak. Megan, mukhang bumalik na ang iyong ina mula sa trabaho. Nagtatanong siya tungkol sa iyo. Kaya't sa pagkainis ni Megan, kinailangan niyang bumalik. Binigyan siya ni Darla ng isang masarap na pagsasaluhan nila ni Clara. Tinapay. Gayunpaman, ang karwahe kailangang huminto sa gilid dahil sa isang maruming daanan. Napakasamang araw.
Ayokong masira ang bago kong sapatos. Oh, ang tinapay! Nagpasya si Megan na takpan ng tinapay ang kanyang sapatos. Ito'y tinapay lang. Hindi nagtagal, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng 2 hakbang, nadula siya mismo sa maputik na lupa. Nasaan ako? Ew! Nahulog siya sa ilalim ng lupa sa teritoryo ng Reyna ng Latian. Sino? Ito! Gulat na napatingin si Megan sa malaking duwende na nakatayo sa itaas niya. Ito ay ang Reyna ng Latian, si Slopesa. Ako si... Megan. Yan ay isang natatanging pangalan para sa isang putik na diwende. Ako ay tao. Sa oras na iyon, may dumating na isa pang duwende na sumugod kay Slopesa. Bitbit ang basket ni Megan. Oh, isang espesyal na tinapay na rosemary crumble na may talulot ng rosas din. Pero may naaamoy pa akong iba. Yun ay dahil sila'y nasa aking mga paa. Bakit sila nasa paa mo? Kailangan kong protektahan ang aking magagandang sapatos mula sa maruming daan. Nagulat si Slopesa. Gusto niya ang partikular na tinapay na iyon at hiniling niya sa kanyang mga duwende na bilhin ito para sa kanya araw-araw. Tinatawag mo ang iyong sarili na tao, ngunit ikaw ay isang masamang nilalang. Para lang sa pagtapak ng tinapay? Tinatapakan mo ang hirap ng 1,000,000 tao, mga magsasaka, mga panadero, mga tindera. Walang kinalaman sa akin iyon. Gusto ko yung tinapay ngayon, pero wala na. At nakita kitang sinasayang ang tinapay na gustong-gusto kong kainin. Mukhang marami kang gagawin para sa akin. At kaya, sa takot ni Megan, pinanatili siya ni Slopesa bilang isang panadero. Pero ang problema, hindi marunong si Megan. Hindi. Sinubukan muli ni Megan. Ew. At muli, Wow! ngunit hindi niya ito makuha ng tama. Ito ay walang kabuluhan. Ang aking mga kamay ay may kalyo, ang aking damit ay marumi, at ang buhok ko. May mga daga ito. Nakapagtataka kung gaano kahirap gawin ang tinapay lang. Nagpasya si Slopesa na kailangang maunawaan ni Megan ang buong proseso ng paggawa ng tinapay. At nagsimula iyon sa bukid. Hindi ka ba marunong magtanim? Ni minsan ay hindi pa ako nagtrabaho sa bukid. Aba! Hindi mo na kailangan magtrabaho sa bukid para malaman kung paano magtanim ng isang maliit na buto. Siya ay malupit sa lahat. Tutulungan na kita. Oh, salamat. Sa kabila ng mga pagkakamali at pagbulyaw, siya ay nagsumikap at hindi nagtagal ang mga butil ay handa na para anihin. Wow! Ang sarap sa pakiramdam na may gantimpala sa iyong pagsusumikap, ha? Hindi kailanman naramdaman ni Megan ang gayong kagalakan. Ilang linggo siya nagtrabaho sa mainit na araw at nagkaroon pa siya ng mga ilang mabait na kaibigan. Siya ay pinalipat sa isang gilingan. Doon din, siya ay nagkaroon ng mga problema. Gayunpaman, ang may-ari ng gilingan ay mabait na tao. Kayong lahat ay napakagaling. Dinalhan ko kayo ng sopas. Ang huling may-ari ay pinatrabaho kami hanggang hating gabi. Iyon ay dahil hindi niya kami ikinalang o ang aming trabaho. Ang ilang mayayaman ay bastos at mayabang. Pero hindi ba't mayaman din siya? Eksakto, kaya sinabi ko, ang ilan. May mga gumagalang at nagmamalasakit sa kapwa. Ang ating buhay hindi dapat ikahiya. May dignidad sa tapat na gawain. Nasanay din ako minamaliit ang lahat. Pagkatapos noon, nagtrabaho siya sa isang panaderya. Dito, pinagmasdan niyang mabuti ang mga panadero. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi ka pareho ang lasa ng tinapay ko? Mahilig ka bang mag-bake? Ano? Hindi. Kaya hindi ito magiging masarap. Kita mo, may isang sekretong sangkap. Kailangan ng pagmamahal sa pagbibake. Pagmamahal? Ang iba ay gusto ng matamis na tinapay. Ang iba ay gusto ng matigas habang ang iba ay gusto ng malambot. Depende doon. Maingat kung pinipili ang aking mga sangkap. At pagkatapos habang nagmamasa, binubudburan ko ito ng pag-ibig. Iniisip ko ang lahat ng taong nagsusumikap para sa tinapay nito at ang mga kakain nito.
Nagtrabaho pa siya ng ilang araw sa panaderya hanggang sa ibalik siya ni Slopesa sa lupain ng putik. Pumunta si Megan sa kusina at tiningnan ang mga sangkap sa kanyang harapan. Gagamitin ko ito. Ang kanyang isip ay lumipad sa ginawa niya sa bukid, ang mapagbigay na may-ari ng gilingan at sa mga manggagawa rin at ang matyagang panadero. Habang nagmamasa siya, naisip niya si Darla nagpatuloy sa kanyang tahanan. At pagkatapos, ang sarili niyang ina na hindi makasarili at mabait. Oh, napakagaling! Mahal kong Reyna, ako'y nagluto ng tinapay. Talaga? Masisira ba nito ang aking ngipin? Sinuri ni Slopesa ang tinapay. Mabango ito at mukhang pwedeng kainin. Kumuha siya ng isang tipak at kinain ito. Oh, ito'y masarap. Pero ito'y... Ang tinapay na roseberry crumble. Paano mo ito niluto? Napagtanto ko, habang nagluluto ako kanina, ginagawa ko ito na may galit at puot. At ngayon? At ngayon, ginawa ko siya ng may pagmamahal. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap para lang sa tinapay na ito? Ito ay hindi lang tinapay. Ito ay puno ng pagmamahal at pagsisikap mula sa mga tao na natutunan kong dapat igalang. Mabuting bata, dahil natuto kang maging mabuti at magalang, gagantimpalaan kita. Naglakad siya pabalik sa bahay. Marami ang nakatingin sa kanyang maruming damit. Ngunit walang pakialam si Megan. Ina! Ina, ako'y... Ha? Megan? Megan! Niyakap ng mahigpit ni Clara ang anak. Nandoon din si Darla. Oh, aking mahal na anak. Saan ka galing? Sobrang nag-aalala kami. Sinabi sa kanila ni Megan ang buong kwento kung paano siya dinala ni Slopesa dahil tinapakan niya ang tinapay. Darla, patawad sa pagtrato ko sa tinapay ng ganon. At pasensya na sa lahat. Pangako ko mula ngayon, magbabago ako para sa ikabubuti. Tinulungan ni Megan ang kanyang ina sa bukid at kahit saan pa. Siya ay mabait at mahabagin sa lahat. Pinupuno ng pagmamalaki ang puso ng kanyang ina. Ni minsan sa buhay ko, hindi pa ako nakakilala ng mas mabuting tao. Meron akong Reyna na dapat pasalamatan para dyan. Naunawaan ni Megan na ang simpleng pamumuhay ay hindi isang bagay na dapat iwasan. Puno ito ng kung ano na hindi mabibili ng ginto at kinang. Hindi na siya diskontento. At nakaramdam siya ng kasiyahan at kontento siya dahil natagpuan na niya ang lihim na sangkap sa isang masayang buhay, ang pag-ibig.